Meron pong isang pasabog si Senator Trillanes, kaka-upload lang po nito at kaka-interview lang sa kanya. Napakaganda po, pakinggan natin to. Malaking pasabog po to na abangan natin. Pero ang malalang bagyo, ang pangalan ay Leonen. Okay. At sa ating mga viewers and listeners. We are all over the world, no? Yeah. Kasi maraming nagtutune in ng OFWs na hindi nila alam Sikat ka sa mga OFW. ano nang nangyayari sa bayan natin sa week. So, unfortunately, Supreme Court came out with a decision yesterday na ang alam natin, kasi suspended eh. Kami mga lawyers, may circular ng Supreme Court na suspended ang trabaho. Yun nga eh, yun po, suspended po ang trabaho. Pero agad-agad po, samantalang po yung kay Gadon, hanggang ngayon wala pang desisyon. Hindi naman po tayo masyadong nag-aaral sa Supreme Court. Pero kung magdidesisyon po kayo, ang dami pong pending. Yung disbar po ni Gadon, yung pinail po ng isang congressman na tinabla nyo agad-agad. Kapag kaalyado ng Duterte at against sa Duterte pala, tinatabla nyo. Supreme Court and all the courts. And yet, the Supreme Court surprisingly came out with a decision yesterday and banked unanimously dismissing yung impeachment charges. No? And today we shall discuss that with Senator Trillanes. Senator, you have been a vocal critic of the Duterte administration. Do you see here any roadmap that the Supreme Court or that people who are in the know are following? Kasi masyado... Sabi ni Inheritan, paano yan, Yolo? Hindi po, meron pa po tayong February para mag-file. Okay? Kaya yung mga DDS nagtatatalon. Sabi nila, 2028, sara na. Hello? Hello? Masyadong shocking, no? Especially to us lawyers. No? Pag Supreme Court yan, normally, pag mabigat na constitutional issues, ino-oral argument yan. Oral arguments. But this one was with undue haste. Yun nga, hindi ko pa naisip. Wala pong oral argument na ginawa. Wala pong oral argument kung saan naka-live sila. Nagdidiskusyon po sila tungkol dito sa petisyon ni Sara. Katulad po sa PhilHealth, katulad po sa iba't ibang mga big issue na tinatalakay nila. Wala po tayong narinig na oral argument. Ay, yung pa pala, nakalimutan ko. Walang oral argument. Agad-agad. Di ba? Sabi ni Ma'am Jem, Yolo, totoo bang bumaliktad si Ping Lacson? Hindi po bumaliktad si Ping Lacson. Ang sinasabi po ni Senator Ping, sabi ni Senator Ping, kailangan lang sundin ng Supreme Court. Hindi po siya bumaliktad. Dito po kasi sa usipin na to, ano na to eh, ito po yung tinatawag natin, it's, ano yun, para ba sabihin ko to? Parang, itatry mo ba o hindi mo itatry? Parang ganun eh. Parang ano ba ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin nun? Basta parang ganun. Kumbaga sinasabi ni Senator Ping, para sa kanya, maniniwala sa Supreme Court bilang naniniwala kasi siya na Supreme Court is the supreme law of the land. Desisyon niya yun. Diba? Desisyon niya yun. Pero hindi po tayo bumibitaw kay Senator Ping dahil naniniwala tayo sa mga ginagawa ni Senator Ping. Undue haste. Ano po ang opinion ninyo? Okay, well, Atty. Lorna, you would know better about the legal aspect of this essay decision. Pero dun sa political o socio-political aspect of this, unang-una, talaga nakakadismaya. At highly suspicious yung timing. Okay, remember, nung February po, no, nung nai-transmit yung impeachment complaint sa Senado, nag-file ng petition yung Sara Duterte camp. Hindi po sila nag-issue ng TRO. They had the initial determination of the regularity. They deemed it na hindi nila kailangan mag-issue ng TRO. So nagtuloy-tuloy. Nung June 10, nag-constitute yung impeachment court, yung Senado as an impeachment court. Sa aking pagkakaintindi bilang dating senador at naging parte ng isang impeachment trial. Ayun, take it or leave it. Ayan hindi meron pa eh. Do or die. Yun. Do or die. Yan. Either do or die. Yun yung kay Senator Lacson eh. Di ba? Yun yung sitwasyon na to. Either gawin mo o mamamatay ka. Kasi kapag ginawa mo na sumunod ka sa Supreme Court, okay. Pero pag hindi ka sumunod sa Supreme Court, maraming mamamatay sa'yo sa paniniwala mo. Pero ibig sabihin, hindi sinabing mamamatay ka dahil hindi ka sumunod. Hindi naman ibig sabihin, mali ka na. Yun. Nag-constitute na ang impeachment court, ano na yan?
isa lang ang mandato niyan, to try and decide. At hindi yan mapipigilan ng basically hindi superior ang Korte Suprema sa impeachment court, no? Ang mapipigilan lang ito, mahinto lang ito kapag nag-resign na yung akusado, pero pwede pa rin siyang hatulan ng perpetual disqualification. So, yun yung pagkakaintindi. Pagka gumulong yan. So, the time for the Supreme Court to intervene was before siya mag-constitute as an impeachment court. At ito, nakita natin yung desisyon ng Korte Suprema. Alam nyo, procedural ho yung binanatan dito. At nakalagay sa Constitution, House would have the domain over the procedures, yung House rules nila for the impeachment. Tapos, ganito, pinanghimasukan. At ito ang titignan natin. Tingnan nyo, sabi ko sa inyo, tama rin po yung sinabi ko, kahit wala tayong alam gano'n sa, hindi tayo matalino. Hindi natin pwede pagmasukan ng House rules ng Supreme Court. May sarili silang rules, Senate rules, House rules. And kung didiktahan mo yung Supreme Court sa sistema nila, nang hindi nila pagtanggap doon sa first 3 impeachment, hindi tama yon para sa akin, opinion ko lang to. Hindi po tama yon dahil sarili nilang rules yun eh. And bukod doon, naging open sila doon. Isipin nyo po kung gaano po ginulo ng Supreme Court ngayon ang buhay ng Pilipino, ang judikatura. So, ano pong gagawin natin ngayon? Pwede na tayong mag-file. Pwede na tayong mag-file ngayon. Kasi, pag nag-file ka, automatic, tablahin man yan o hindi, 1 year ban. Binago rin nila ngayon yan. Binago nila yan. Ayan na po yung kinagisnan. Na talagang, hindi naman porket pinasa mo, ibig sabihin, valid complaint na kagad. Dahil ayon sa House rules, pinag-aaralan nila yan. Diba? Dahil nga dun sa Gloria Arroyo system. Ngayon, kung i-reverse na Supreme Court yon, malaking indulto yan sa konstitusyon natin at sa sistema ng political system natin. Na pwede ka na mag-file, tambaka mo ng file, kahit mahina yung i-file mo, safety na siya sa 1 year bad rule. Safety na siya. Nakakabobo yung binigay na ganong sistema. Si Baby Quesia, dilawan pero na-redeem ni BBM. Lahat naman tayo eh. Hindi natin ina-expect tong gagawin ni BBM para sa atin. Diba? Thank you Baby Leonarda Quesia. Nagkaroon po ng corona impeachment noong 2012 po, no? Supreme Court Chief Justice ang nakasuhan nun. Umaga, i-file yung impeachment complaint. Hapon, inendorso na ng 1/3 ng House of Representatives. That time, the following day, transmit na. Not a word from these justices noong mga panahon na yun. They didn't see anything wrong kasi very basic ho ang compliance, ang requirement ng Constitution once a year, tsaka yung within 10 session days. Yung 10 session days na observe ho yan, binibilang namin kasi we were part of the first impeachment complaint na final noong December 2. Doon sa outsiders, pag binilang nila yung calendar days, sasabihin nila sobra ng 10 yan. Pero para lang po sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung calendar days is are different from session days. Yung House at that time, nagsususpend sila nung ibang mga araw, kaya yun, hindi yan counted as one session day, tuloy-tuloy siya until mag-adjourn. So, 3 calendar days can actually be clustered into one session day. So, religiously sinusunod yun. Binabantayan namin kasi kung susobra ng 10 session days. February 5 was the 10th session day. At nung panahon na yun, using the third mode of transmitting the impeachment or yun ang ginawa ng House, kompleto, maliwanag yung ang requirements. Kaya itong ginawa ng House na ito, overreach po ito at kailangan natin na tindigan ito. And by the way, yung ginawa ng Supreme Court. Ginawa ng Supreme Court. And ito po, by the way, kailangan po natin intindihin na hindi po final itong desisyon na to. Kailangan pa rin natin na tumindig at tutulan ito. At pwedeng mabago. Yung kaso nga ni Senator Laila, na-convict na siya upon motion for consideration na-quit siya. So kumaga, these things can change. Pero kailangan natin iparamdam yung ating mga saloobin. Pero ito po yan, Attorney Lorna. Ultimately, nasa Senado ang kamay. Nasa kamay ng Senado ang desisyon dito kung itutuloy yung impeachment trial o hindi. Para malagay. Totoo yun, nasa kamay ng Senado po yan. Kasi po, kung naniniwala sila para sa katotohanan, ayun na lang po ang kailangan maging stand ng Senado rito .
'Di ba? Kung naniniwala tayo sa katotohanan at wala namang po tinatago, miski kay Sara Duterte Impacta Diablita, kung talagang wala kang ginawa, bakit hindi mo supalpalin sa hearing sila? Kaso obvious na obvious po ang pagnanakaw, ayaw niyang mag-explain. 'Di ba? Kapag maraming dahilan, magnanakaw. Gano'n na naman yun eh. Diba para Eduardo? Diba gano'n naman po yun eh. Kapag marami kang dahilan, may iniiwasan ka. Pero kung talagang diretsahan ka at sinasabi mong bloodbath at sinasabi mong wala kang ginawa at sinasabi mong ang confidential fund ay malinis, bakit hindi mo sampalin si Trillanes? Bakit hindi mo sampalin sila Abante? Bakit hindi mo sampalin si Yusek Der sa hearing? Bakit kailangan kumuha ka ng makakamping magtatanggol sa'yo? Diba? Kasi ganun tayo eh. Ganun tayo bilang ordinaryong mamamayan. Kapag tayo naiindulto, inaharap natin. Hindi tayo nagkakasangkapan ng iba para ipagtanggol yung sarili natin kung wala tayong ginagawang kasalanan. Pero dito, ibang-iba po. Diba? Ibang-iba po. Natin sa context, no, ito kasi kahapon lang lumabas ang statement ng spokesperson ng Supreme Court at kalalagay lang sa website, no. Mahirap pasahin ng decision kasi 97 pages. Can you imagine that in the short period of 2-3 weeks nakalabas ng 97-page decision ang en banc ng Ito mo, 97 in 2 weeks. Napakagaling ng Supreme Court. Palakpakan naman natin. Napakagaling po ng 12 appointees ni Digong, industrious. What the fuck? Diba? Yung 12 appointees ni Digong, napaka-industrious nyo naman. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Pero may mga matagal na po na nag-file dyan para kay Sara Duterte. Aba, hindi nila dinidesisyonan. Dinidesisyonan po nila yung tataon kasi alam mo, Supreme Court, gaya nga sinasabi ko sa inyo, dati po, ang utos ng ari, hindi nababali. Dati yon. Pero ngayon, iba po. Kahit hari po kayo ngayon, pero talamak na ang informasyon, kalat ang informasyon, mulat ang tao, mulat ang kaharian na papaligiran nyo, hindi nyo maloloko. Kung kitang-kita ng buong kaharian nyo na kayo ay mapang-abuso, wala pong silbi yung pagkahari-harian nyo. Diba? Pinabilis nyo eh. Halatang-halata, Lunes na hinabol nyo, walang pasok. Nilabas nyo. Tapos duduldul nyo yung immediately executory, unconstitutional. Wala na rin power. Obvious eh. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Etong sila Joel Villanueva, hinugot ng August 4 para umabot sa inyo. Ang ginawa nyo, gumawa kayo ng paraan para maging kahapon. Obvious eh. Obvious. Diba? Kung hindi nyo pa natatapos, meron pang hanggang August 4 para matapos nyo. Pusang ina, niloloko nyo yung taong bayan eh. Wala kang puso, hayop ka! Ano yan? Supreme Court? Ang galing nyo, lumulusong pala kayo sa baa. What the fuck? Ang sipag ng ano natin, Supreme Court. Ang sipag, ang bilis, most industrious. Most industrious to. Supreme Court, no? Ang Mag-interject lang po ako, Yes. Atty. Lorna. Would you believe? Kasi highly suspicious yung circumstances eh. Natapos yung deadline nung pagpasagot sa House of Representatives nung July 18, which was a Friday. July 21 lang nila na-receive yung sagot ng House. Pero July 21 po ng hapon ay may nakakuha na po ng mga impormasyon na pinapaikot na yung ponensya na yan. Tingnan mo? Pinasagot yung House. Biglang, eto na, putik.
Pinasagot lang yung House bilang para masabi lang. Pero doon nga sa intel natin, may desisyon na talaga. 'Di ba tumama pa nga tayo kay kay Leonen? Si Leonen ang gumawa para sabihin na hindi bias. May intel sa loob eh. Binuko yung Supreme Court eh. May intel. Kasi nga, alam niyo Supreme Court, hindi na to katulad dati na ang informasyon aabot pa, lalagay mo pa sa sobre bago makarating. Maguhulog ka pa ng 3.25 para may makausap. Luma na po yun, Supreme Court. Moderno na ngayon, Supreme Court. Hindi na po tayo naguhulog ng 3.25 para may makausap. Hindi na po tayo nagpapadala ng sobre sa post office para magkaroon ng sulat. High-tech na po ngayon. Nasa isang pindot mo, pwedeng dumating yung impormasyon. May naglaglag sa inyo eh. Yan po mahirap. Diba? Wala na tayo sa old school way, Supreme Court. Hindi na po uubra yan. Pasahod kayo ng taong bayan. Oo, kayo ang madalas nakakabisa ng konstitusyon. Pero sana ginagamit po natin sa tama. Diba? Nakakabisa nyo yung konstitusyon eh. Pero gamitin po natin sa tama. At ang tama po ay pagiging patas. At pagiging patas ay pagiging transparent. Sa sitwasyon natin ngayon, wala pong transparency ang OBP. Diba? So, kung talagang nasa inyo ang babaeng nakapiring na may hawak na timbangan, sana tinimbang nyo to. Kasi, sinakal nyo yung katotohanan eh. Yun ang masakit na dapat malaman nyo. Magalit na po kayo o hindi, masakit eh. Tinakpan nyo yung katotohanan. Hindi naman porket natuloy yung impeachment nag-umpisa ng 28 or 29. Makukulong na si Sara. Matatanggal na si Sara. Uumpisaan pa lang tayo ng trial. At ang trial, kabisado nyo yan. At ang decision, kabisado nyo yan. Dahil dyan nakapalibot ang buhay ng Supreme Court sa trial and decision. Pero sa ginawa nyong ito, di ba, mismong kayo at sumakal sa katotohanan. Yun ang nakakalungkot. Ibig sabihin, hindi pa nako-consider yung sinabi ng House, luto na yung desisyon. Tapos ito, nagkabagyo tayo. Supposed to be Tuesday and Bank nila. Bagyo, sarado. Wednesday, sarado. Thursday, sarado. Nung Friday, nagsabi ang gobyerno na no work today. Pero ang Korte Suprema, nag-insist, hindi, may work tayo. Just for this. Supposed to be deliberation yun. Diretso na, nag-promulgate na. So ngayon, yung hinihingi nila dun sa House of Representatives na kailangan dinideliberate ito, pinag-aaralan, sila hindi nila ginawa yun. Correct. Kasi yung two basic points sa decision ng Supreme Court, no? At least what we gleaned from the official spokesperson's statement. Yung in-explain niyo po, Senator, the one-year ban, no? Yeah. Yung one-year ban na yan, pasok naman. Because second mode yan eh. Pero, ang tinanong ng Supreme Court, binasa ba? Even if, okay. Kasi kung, siguro hindi nila tinakil yung calendar at session days, kasi as you explained, pasok yung 3 impeachment complaints sa rules, no? Because several calendar days could be one session day. Yes. So third mode, yung second mode, yung 1/3 filing, tinanong pa ng Supreme Court, binigyan nyo ba ng kopya ang mga congressman, binigyan nyo ba ng kopya ng evidence, etc. Binigyan nyo ba ng due process si Vice President Sara Duterte nung transmit, no? Yung impeachment. Isn't that overreach to use kini-question nila yung the very presumption of regularity. Yes. More than 125 congressmen and the Supreme Court is saying, duda kami na binasa nyo, duda kami na kinonsider nyo yung evidence, no? And yet, we throw back exactly your observation, how could the Supreme Court have circulated a very important decision within 1 week's time? And how did, Kaya mo, 1 week's time, man. Industrious, 21 lang o, 28. Industrious, partida may bagyo. Ngayon, Supreme Court. Hinahamon namin kayo, mga maestro ng Supreme Court. Desisyonan nyo lahat. Desisyonan nyo ng mabilis. 1 week din. Yung mga importanteng kaso. Desisyonan nyo. Kaya nyo naman pala ng 1 week eh. Wala kang puso, hayop ka.
Kaya nyo naman pala mang 1 week eh. Desisyonan nyo na po yung malalaking kaso dyan na nakabinbin dyan ng halos tinatagal na ng 5-10 taon. Kaya nyo naman pala eh. Kayong 13 kayong bumoto eh. What the fuck? Diba? Wala po nalabag. Ako para sa akin, opinion ko ulit oh. Walang nalabag yung Congress. Hindi porket pinasa mo, ibig sabihin initiated. Malaking kalokohan yan. Diba? Pinasa mo yung impeachment. Di kay Cardema tayo. Kay Cardema. Ganun ba yung impeachment ni Cardema? Valid na rin yun. Hindi na invalid yung kay BBM. Valid. So, save si BBM ng 1 taon. Kaya yung panawagan nyo, Harry Roque, na buwaba si BBM, i-impeach, malabo. Kasi si Cardema may kasalanan. Safe na yun. Kung ganun ang pagbabasihan natin sa sinasabi ng Korte Suprema. Wala kang puso, hayop ka. Pasok! Lucy Sia. Pasok po tayo ngayon sa Guinness Book of Record. Dahil napakagaling po ng ating Supreme Court. Kaya nila magdesisyon ng 1 week. At bukod doon, in the pressure of typhoon. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Magaling. Industry use. And bank yan, dapat nagdi-deliberate, no? The ponente will present, i-deliberate nila. Ibig sabihin, wala nang deliberation. Ipang Noskal, maraming salamat po. Saan ang regularity dyan? So, yun nga po, kaya highly suspicious. Tapos ito yung timing. Bakit? Bagyo, ano bang what's the rush? Ba't pwede naman na next week yan? Diba? Sa formal in-bank session nila. Kung hindi, iniiwasan nila na mag-resume yung 20th Congress with the start ng SONA on Monday. Biro mo kasi, naisip siguro ng Supreme Court, anak ng teteng, tatawid na. Kasi nga, yung second motion ng Senado, mga engot to Senado. Paano natin maharang yan? Tatawid tuloy. Kasi dahil sa second motion nyo na pinapasagot, ibig sabihin, may 20th Congress. Bilisan natin to! What the fuck? Kasi yung second motion ng Senado, dun sa remand, is, gusto pa ba ng Kongreso na ituloy ito sa 28th Congress? Ibig sabihin, meron tayong dire-diretso. Dahil mismong Senado mismo ang nagbabalidate na itutuloy at maaaring ituloy ito sa 28th. So, naisip-isip siguro na, puti ka, tuloy, labas na to! What the fuck? Anong sabi ni Jason Permin? Separation of powers, what if the president says have seen enough? Hindi po makikialam ang presidente, Sir Jason. Hindi po makikialam. Tingnan nyo kung nagsabi ang presidente na dapat ma-impeach si Sara, siya mai-impeach. Siya mai-impeach. Dahil nagdesisyon yung Supreme Court. Magiging basihan nyo ng abuse of power ni president. Sabihin, abuse of power yun. Betrayal of public trust ang ikakaso kay president niyan. Kung nagsabi siya na pumapabor siya sa impeachment. Tanyo, matalino si BBM, hindi kakagat yan. So talagang determinadong pigilan ito. Ako, ito i-inject ko lang. With what the Supreme Court did with their decision, lumilinaw sa taong bayan kung bakit natin sinampa sa ICC yung kaso. Yes! Pangalawa, dito rin makita kung bakit ang disenyo ng impeachment trial, impeachment court, ay hindi ibinigay sa mga huwes, sa mga Supreme Court justices kasi kaya nilang magbaluktot ng simple words eh. Kaya nilang gamitin the very same law para mag-absuelto ng kung sino. Ang impeachment trial kasi, hindi naman ito punitive na imprisonment yung kung hindi, yung fitness to hold public office pinag-usapan dito. So, kaya yung elected officials, sila yung, the senators in particular, sila yung mag-handle kasi mas marawak ang konsiderasyon. Ito walang konsiderasyon. Parang, kasi hoda kayo, kay monster yung, nyo, kasi may gabuho kami nakita eh. So, they practically let her go scot-free. Hindi tayo pwede. Yung argument, Senator, yung argument na denial of due process, hindi ba, hindi natin maintindihan. Kaming mga lawyers, we cannot understand denial of due process, but because precisely, doon dapat sa impeachment court niya ipresenta ang evidence niya, no? Sa harap ng taong bayan.
Correct. Doon siya mabibigyan ng pagkakataon ipaliwanag yung kanyang sarili. At ang Kajim, huhusga, yeah. yan yung representante ng taong bayan, pero mapapanood ng taong bayan mismo kaya hindi sila maloloko ng kung sino-sino man lang. Hindi, ang napakalagang punto dito, ang Supreme Court o Korte Suprema is a court of last resort na kapag nagkaroon ng mga kaguluhan o interpretasyon o iba't ibang interpretasyon ng batas at merong mga question sa kapangyarihan, dinudulog yan sa kanila para bigyan ng desisyon. Ngayon kung itong court of last resort medyo hindi katanggap-tanggap ang mga ginagawang aksyon sa mga panahong ito, baka ang dapat gawin magpalit na ng court of last resort na kagaya ng ginagawa at sinasabi ng mga matatanda nating statesman before na yung Plaza Miranda is the court of last resort. Nako, ayan na po, ayan na, nagbabanta na po.